ang matinding bangayan ni Arthur at Tesha. At mukhang dito natin malalaman kung gaano kahalaga ang pagdidikta ng isipan laban sa emosyon. At malalaman rin natin kung gaano nga ba ka-espesyal itong si Cecilia at bakit ito pinilit ng kanilang headmaster na si Gray at Nico ang magbabantay sa kanya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ipaalam ni Verio na dumating na ang Twin Horn mula sa dungeon, ay kaagad nagtungo ang 5 sa malaking pintuan para puntahan ang main gate ng floating castle. Sa pagpasok pa lang nila ay nandilat kaagad ang mga mata ni Arthur dahil sobrang daming soldier ang sugatan at nagkalat ang dugo sa paligid. Kaya kaagad nilapitan ni Verio ng isa upang magpasalamat sa serbisyong ginawa nito. Habang yung iba naman ay humihikbis sa pag-iyak dahil patay na ang mga kasamahan nila. Dumating na si Helen at kaagad itong nilapitan ni Ray at Alice. At alalangang napatanong si Alice kung nasaan na ang iba. Hindi kaagad nakapagsalita si Helen, ngunit sinabi niyang okay lang naman ang iba. Yung ibang Twin Horn member ay sinamahan lang ng medical team. Ngunit makikita sa mga mata ni Helen na ito ay lumuluha. Kaya kaagad siyang niyakap ni Alice. Habang si Arthur naman ay nasa likod, nahiyang lumapit kay Helen. Narinig ng ating bida ang tagaktak ng paa na papalapit sa kanya. At nagulat na lamang siya nang bigla siyang niyakap ni Helen kaya hindi siya nakapagsalita kagad. Uwi ka ni Arthur na masaya siyang makitang ligtas si Helen, ngunit humihingi siya ng sorry. Subalit sinabi ni Helen na alam niya kung ano ang iniisip ni Arthur. Ngunit sila ay nasa digmaan at ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Kaya sinabi ni Helen na ang pinaka the best na gawin ni Arthur ay mag-focus kung paano pagbabayaran ang mga lakrayan sa ginawa nila. Kaya huwag sisihin ni Arthur ang sarili. Habang tinitingnan ni Arthur na sinamahan ng kanyang mga magulang si Helen sa kwarto upang makapagpahinga, na-realize ng ating bida na magiging masaya si Helen kapag muli nang bumalik si Ray at Alice sa Twin Horn. At ngayon na wala na si Adam, kakailanganin ng Twin Horn na matinding suporta. Napansin ni Arthur na hindi pa dumating si Tesha, kaya patuloy siya sa pagbabantay. At dito'y nakita niya si Stannard kaya kaagad niya itong hinawakan at tinanong kung nasaan si Tesha. Ngunit napansin ni Stannard na sobrang higpit ng paghawak sa kanya ni Arthur, kaya humingi ng sorry ang ating bida. Paliwanag ni Stannard na hindi niya alam. Ang Twin Horn kasi ay sinamahan ng mga na-injured bago sila pumunta sa base. Ngunit lahat sila ay nagka-mix up na at nagkahiwa-hiwalay. Biglang nag-surge ang gate kaya sinabi ni Stannard na parang nandito na ata sila. Ngunit ang dumating ay si Karya na binubuhat si Darvus. Kaya kaagad tinulungan ng ating bida si Karya upang mailagay si Darvus sa corner. Kinuha ni Arthur ang kittel na napansin naman ng babae na siyang nagpapagaling kay Darvus at ibinigay ng ating bida kay Karya. Maybe ang kittel na ito mga lods ay may lamang mana elixirs na may kakayahang makapagpagaling. Tinanong ni Arthur kung nasaan na si Tesha. Ngunit napansin ni Karya ang biglaang pag-search ng gate kaya tinuro niya si Tesha na kakarating lang mula sa dungeon. Nakita ni Arthur si Tesha na maraming pasa sa katawan kaya kaagad siyang nakaramdam ng pag-aalala ngunit bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya na payo galing kay Lord Endrad na hanggat maaari isasara ni Arthur ang kanyang puso para sa Elf Princess. Tinawag ni Arthur si Tesha kaya nagulat nga dito ang prinsesa at napasabing masaya akong nakita ka. Ngunit kaagad siyang niyakap ng mahigpit na talagang naramdaman niya ang yakap ng pag-aalala galing kay Arthur. Sinabi ng ating bida na sobrang saya niya na okay lang si Tesha kaya napayakap tuloy ang prinsesa. Pagkatapos dinala ni Arthur si Tesha sa kanyang grandpa. Wika ni Tesha na hindi rin niya nagawang makasama ng matagal si Arthur matapos ng maikli nilang pagkikita. At iginiit pa ng kanyang grandpa na ipadala kaagad siya sa kanyang silid upang masuri ng medical team matapos siya nitong yakapin. Ayos lang naman siya, maliban sa pananakit ng kanyang buto. Gumaan ang loob niya nang nakita niyang ayos lang ang kalagayan ng team niya at silang lahat ay ligtas. At kahit saglit lang, masarap sa pakiramdam na muli siyang nakabalik sa kanyang silid. Napamuni-muni si Tesha habang nakahiga sa kanyang kama. Napansin niya ang pagsilaw ng liwanag galing sa picture frame sa lakas ng sinag ng araw. At dito'y nakita niya ang picture nilang dalawa ni Director Goodsky kaya sinabi ni Tesha sa sarili na sa kabila ng pangyayari, sana man lang ang samahan nilang dalawa ni Director Goodsky ay mananatili. Lumipas ang ilang oras at nagising si Tesha ng hating gabi. At napahawak pa siya sa kanyang ulo dahil sobrang pagod daw niya ngunit hindi siya makatulog. Kaya napaisip siya kung gising pa ba kaya ang grandpa niya.
Nagpunta si Tesha sa silid ng kanyang grandpa at napansin niya na ito ay bukas at umiilaw sa loob. Narinig niya na may nag-uusap at narinig niya ang boses ni Arthur na napasabing dapat mo itong sabihin sa kanya, Verion. Hindi ko to kayang itago sa kanya dahil malalaman at malalaman rin naman niya. Tugon ni Verion na okay lang yon. Malalaman rin niya, ngunit hindi pa siya handa sa ngayon. Wala pa siya sa kondisyon para tanggapin niya ito. Kaya napasabi si Tesha sa sarili kung ano kaya ang sinasabi nila. Tugon ni Arthur na makikinig si Tesha kay Verion kung bibigyan niya ito ng sapat na respeto. At kapag nalaman niya ito mula sa iba, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Kaya napamura tuloy si Verion na napasabing ikaw talaga bata ka. What if pupuntahan niya ito at mayroon siyang gagawin? Tugon ni Arthur na siya at si Verion na mas nakakakilala kay Tesha kung ano ang kaya nitong gawin kapag mayroon itong bagay na pinag-iisipan. At kapag nalaman nitong namatay si Cynthia sa kamay ng mga lintik na Bretra dito mismo sa loob ng floating castle, paano kung kaya hindi nga nakasalagang utak ni Tesha sa kanyang nalaman na ang kanyang Master Cynthia ay patay na at lahat ng magandang alaala niya mula kay Director Goodsky ay nanumbalik sa kanyang isipan. Kaya napasabi na lamang siyang napaka-imposible na mangyari yon. Hindi ito maaari. Binuksan ni Arthur ang pintuan para pumunta na sa kanyang silid at sinabi niya pa kay Verion na sabihin na lamang sa kanya kung kailan sasabihin ni Verion. Ngunit nagulat na lamang ang dalawa sa kanilang nakita at base sa nakikita nila ngayong reaksyon ni Tesha ay parang wala nang ligtas ang dalawa. At dito sinabi ni Tesha, dalhin niyo ako kay Master Cynthia. Pagkatapos, nagpunta ang tatlo sa underground ng floating castle. Habang pababa sila sa hagdanan, napatanong si Tesha kung bakit inilagay at itinago si Master Cynthia sa napakarumi at nakakahiyang lugar. Ang mga silid na ito ay para sa mga mamamatay tao at mga traidor. Paliwanag ni Verion na ito ang pinaka-safety na lugar para bantayan siya. At kapag papahintulutan na ang pangyayari ay bibigyan nila ito ng maayos na pamamaalam. Dumating na ang tatlo at makikita nga natin dito mga lods na nasa kulungan nila inilagay ang kabaong ni Director Goodsky kahit na ito ay patay na. Kaya nandilat ang mga mata ni Tesha nang nakita ang kabaong ni Director Goodsky. Kagad lumapit at lumuhod si Tesha sa kabaong at sinabi ni Verion na kaunti lang nakakaalam sa pagkamatay ni Cynthia. Kaya tugon ni Tesha na deserve ng kanyang master na mabigyan ng pampublikong seremonya sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga professor na nagtuturo sa Cyrus Academy at sa lahat ng kanyang ginawa sa kontinenteng ito. Hindi deserve ng kanyang master na mailagay sa lugar na ito. Tugon ni Verion na deserve niya po. Ngunit galit na sumagot si Tesha na papanong naitago ito ng kanyang grandpa sa kanya. Kung hindi niya ito narinig sa pintuan hanggang kailan niya ito hindi malalaman. Isang linggo, isang buwan, o pagkatapos ng digmaan. Alam niyang marami pang itinago ang kanyang grandpa sa kanya. Despite sa lahat ng ipinakita niya na siya ay nag-mature na malaki na ang kanyang ipinagbago, ngunit itinuring pa rin siya na parang isang bata. Subalit biglang sinabi ni Arthur na dahil talagang isa ka pang bata. Gulat na gulat si Tesha na napawat sa kanyang narinig at napasabing, paano mo yan nasabi sa akin na ikaw mismo ang nakakaalam kung ano ang kanyang mararamdaman kapag tinawag siya na isang bata? Paliwanag ni Arthur na ang ilagay mo ang sarili mo sa frontline sa napakamurang edad, hindi ibig sabihin na isa kang mature. Inilagay mo lang ang sarili mo sa panganib at pinatunayan mo lang na isa ka pa talagang bata at wala itong pinagkaiba sa isang batang nagwawala dahil sa tantrum. Pinigilan ni Verion si Arthur, ngunit itong si Tesha ay parang handa na makipagbakbakan ng salita dahil natamaan ng ego niya. Dagdag pa ni Arthur na kung naglaan lang sana ng ilang sandali si Tesha para maintindihan kung bakit kailangan itong itago ni Verion. Kaya tinanong niya si Tesha kung ano kaya ang mangyayari kung ipahayag sa publiko na mayroong napatay ng kanilang kalaban sa loob mismo sa napakaligtas na lugar sa kontinenteng ito. Habang si Tesha ay umiinit na talaga sa galit at sinabi pa ni Arthur na 17 years old ka pa lang, Tess. Kaya sinagot ni Tesha, bakit? Ikaw, 16 ka lang naman. Ngunit bakit si Grandpa at Master Aldir at maging si Master Cynthia ay hindi ka kailanman itinuring na parang isang bata? Kaya sinabi ni Arthur na kung tinitingnan man siya bilang isang may sapat na gulang, ito ay dahil yun ang napagpasyahan nila. Hindi dahil sinubukan niyang patunayan ang bagay na yon. Pinigilan ni Verion si Arthur dahil mukhang sapat na daw ang sinabi nito.
Ngunit wika ng ating bida na mukhang kailangan talagang malaman ni Tesha ang totoo. Subalit si Tesha ay mas lalong nanginig sa galit dahil paano daw ito naging isang makatarungan na si Arthur ay laging nagagawa ang gusto, pero siya kahit gaano man ang pagsisikap niya at ano man ang gagawin niya, palagi na lang siyang itinuturing na parang isang dalagang kailangang proteksyonan. Sagot ni Arthur na hindi yun totoo, Tesha. Ngunit sinabi ni Tesha na hindi siya pwedeng kikilos na parang kapatid lang na babae ni Arthur at hindi lahat ng mahalaga sa buhay ni Arthur ay pwede nitong ikulong dahil gusto niya itong protektahan. Sumigaw na talaga si Varian para patigilin ang dalawa at seryosong sinabi ni Arthur kay Varian na mukhang nagkamali siya. Hindi pa talaga handa si Tesha para malaman ang patungkol dito. Kung kaya't umalis si Arthur habang si Tesha ay patuloy pa rin sa pag-iiyak. Kaya sinabi na lamang ni Varian sa kanyang apo na bibigyan na lamang nila ng respeto si Cynthia. Instead na mabigyan ito ng seremonya sa milyong katao, alam niyang mas gugustuhin ni Cynthia na ang iilang tunay na minamahal niya magluluksa para sa kanya. Pagkatapos, lumabas si Arthur sa palasyo at habang naglalakad, makikitang mabilis na napatalon nitong si Sylvie at biglang kinagat ang binti ni Arthur. Kaya napare-aray tuloy ang ating bida kung kaya't hinawakan niya ang batok nito at galit na sinabing, ano yung ginawa mo? Para saan yon? Kaya sinabi ni Sylvie na kung pwede bang sabihin ni Arthur kung ano ang iniisip nito since hindi naman ito tahimik sa mga iniisip para sa kanya. Sinabi ni Arthur na sinabi lang niya kung ano ang kailangan marinig ni Tesha. Sagot ni Sylvie, anong kailangan? Wika ni Arthur na hinahayaan kasi ni Tesha ang kanyang emosyon ang magdidikta kung ano ang ikabubuti para sa kontinente. Isang bagay na hindi dapat gawin bilang prinsesa o bilang sundalo. Kaya sinabi ni Sylvie na ikaw rin naman hindi ba? Nag-project ka ng galit mo sa iyong mga magulang nang nalaman mong sasali sila sa digmaan. Ngunit sinabi ni Arthur na hindi siya nagalit. Pero parang, subalit bumawi nga itong si Arthur dahil tinanong niya si Sylvie na wikang sabihin mo sa akin ang totoo kung ano nga ba talaga ang tinitraining mo sa Ipiotos. Ngunit sumagot lang itong si Sylvie, well, lumakas lang ako. Pero kumuha din siya ng side course kung paano kulitin si Arthur. Samantalang ang ating bida ay nilalanghap na ang sariwang hangin habang minamasdan ang napakagandang kalangitan at sinabing, na-miss ko yung simpleng panahon, Sylvie. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa past life ni Arthur, kung saan napatitid kay Gray ang kanyang headmaster at napasabing, hindi ata ako ang tamang tao para tulungan ka sa iyong key, Gray. At kahit maliit lang ang keypool mo kumpara sa ibang bata na kaedad mo, may sapat pang panahon para mabago mo ito. However, bilang pangaral sa buhay, kung sakaling kulang ang resources, ingatan mo na lang kung ano ang meron sa'yo at gamitin mo na lamang kapag kinakailangan. Kaya nagpasalamat si Gray kay Headmaster Welbeck at naiintindihan naman niya. Subalit biglang naalala ni Miss Welbeck na minsan daw kapag talagang kailangan nila ay napapansin niyang nakakatanggap sila ng tulong at kamakailan lang may nagbigay ng anonymous na donasyon na parang bigla na lamang lumilitaw. Kaya napakamot na lamang sa mukha si Gray, ngunit sinabi ni Headmaster Welbeck na hindi na sila kailanman tatanggap ng donasyon. Kaya biglang napawat ang duway ang ating bida dahil magsasara daw ang orphanage kapag walang pondo. Subalit sinabi ni Headmaster Welbeck na hindi na ngayon. Paliwanag niya na nagkaroon ng interes ang gobyerno sa kanila at ang gobyerno na magpupondo sa kanilang operasyon. Kaya hindi na nila kailangan pang mag-aalala para sa pera. Napaisip si Gray kung ano kaya ang nangyari dahil karaniwan kasi imposibleng mangyari yon. Pero sorcerer naman kasi ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi na lamang ni Gray na gumaan ang kanyang kalooban dahil sa sinabi ni Headmaster Welbeck. Bago umalis si Gray, napatanong ang Headmaster kung kumusta na ang pakikitungo ni Cecilia kay Gray at Nico. Nasagot naman itong, well, bukod sa maliliit nitong aksidente, masasabi niyang unti-unti na nilang nalalapitan si Cecilia. Kaya na-realize ni Miss Welbeck at napatanong kung hindi pa rin ba nagsasalita si Cecilia. Nasagot naman ni Gray, hindi, ni isang salita man lang. Wika ng Headmaster na talagang umaasa pa rin siya na patuloy pa rin susubukan ni Gray at Nico na may palabas ang pagkamahiyain ni Cecilia dahil walang ibang makakagawa nun. Napatanong si Gray kung bakit silang pilit na pinapakaibigan ni Cecilia. Kaya napatagon nitong si Miss Welbeck at sinabing yan ang istorya na gusto niyang si Cecilia mismo ang magsalita para sa sarili niya. Paliwanag ni Gray na mukha naman siyang normal ngunit lahat kasi ng kaklase nila ay natatakot kay Cecilia dahil sa aksidente. Hindi naman sa natatakot silang dalawa ni Nico pero may mga bata kasing ipinadala sa infirmary dahil sa aksidenteng nilikha niya. Kaya naisip niyang mas mabuting malaman pa niya ang patungkol kay Cecilia para matulungan niya.
Tumayo si Headmaster Welbeck at hinawakan ang ulo ni Gray at sinabing kahit gaano pa karami ang malalaman ni Gray, si Cecilia pa rin ang higit na mas nakakakilala sa sarili niya. At kung hindi niya pa alam, matutunan niya yon sa sarili niyang paraan. Dagdag pa ni Miss Welbeck na hindi tungkulin ni Gray na tulungan siya. Ang tungkulin lang nito ay maging kaibigan ni Cecilia. At kapag kailangan kanya, siya na mismo ang magsasabi, naiintindihan mo ba? Kaya sinabi ni Gray, opo mother, tatandaan ko yan. Nasagot naman itong Headmaster Welbeck ang itawag mo sa akin, Gray, hindi mother. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!